Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Take only what resonates. Bale, hindi ito magre-resonate sa lahat kasi unfortunately, hindi ko po makukuha talaga lahat ng energy ng Earth Sign sa mundo. Ayan. Pero kung makaka-relate ka, makaka-resonate ka, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. Pero kung hindi, wag nga natin ipilit. Okay? Tignan mo lang sa pinaka-channel yung ibang videos, maaaring doon magre-resonate or magre-relate ka. Kung gusto mo, pwede ka magpa-personal reading. Actually, meron akong limited lang na reading na available ngayon sa aking TikTok shop. Naka-promo pa siya. Ayan, tarot or astrological reading. So, mamimili ka doon kung ano. Gagawan kita ng video kung mag-avail ka. Actually, mga 7 lang yun kasi parang mga nasa 7 bracelets lang yung available. And, ayan. Pag naubos, wala na. Siguro magsabi na lang ulit ako pag meron. Ang always available doon, or medyo marami-rami pa, is yung astrological reading. Kalagay astrological reading, evil eye bracelet ang kasama niya. You do have the hangman. Okay. Actually, hindi ako nagbabasa ng reversal pero naramdaman ko yung reversal dito. You do have here the High Priestess and the Ace of Swords. Ito medyo, ang energy din niya is reversal. But some of you, it's not in reverse. Okay. Hindi naman talaga, actually, hindi ako talaga nagbabasa ng reversal. Babasahin ko lang pag naramdaman ko na reversal talaga ang kanyang energy. Bottom of the deck is the Nine of Wands. Okay. And the Four of Cups. The Magician is also here. Ayan. So, ang major arcana natin ay 3 ang nagpakita. With the Hangman, I feel your energy na hindi ka na naghihintay sa totoo lang. Hindi ka na naghihintay pagdating sa person na kakonect mo. So, maybe this is a person in the past. Maybe nakaramdam ka ng spiritual connection sa inyo, especially with the High Priestess. You are a very spiritual person. You are a person na parang biglang, pwedeng may mga panaginip ka na may ibig sabihin yung panaginip na yon. Some of you, pwedeng bukas ng third eye. Some of you, pwedeng, you are a very spiritual person. Kumaga, hindi mo madideny yan. Maybe may mga experiences ka pa na usaping spiritual. Yan. Or may mga tao kang kilala na talagang spiritual na tao. Like, for example, mga albularyo. So, pwede may mga alam ka or kilala kang ganon because may experience ka na talagang ganon. And with the Ace of Swords, and, I will read this as in reverse and hindi. So, ang nakukuha ko dito, maybe, some of you naaalala or naiisip mo pa yung person na ito in the past. Yung iba naman, pwedeng hindi na. Yung iba, pahapyaw-hapyaw. Alam mo yun, yung parang may mga times naisip mo siya, may times hindi. Depende. Depende sa mood or depende sa sitwasyon mo. Pwedeng ganon. But anyway, you are no longer waiting. Hindi ka na naghihintay. The Nine of Wands is here. So, nakikita natin may mga challenges sa buhay mo ngayon. And you are actually trying to face these challenges. And sa ngayon, hindi mo pa sure kung paano mo haharapin or aaksyonan ito mga challenges na ito. But with the Magician, ayan, and also the Justice card is here. This is Libra energy. Ayan. So, maaaring hindi mo man maharap or maaksyonan itong mga challenges na ito sa buhay mo. Pero, I feel like, I don't know, you're just focusing sa mga bagay na may improve mo pa sa sarili mo muna. Kung hindi mo man maharap, I feel like it's a problem na parang hindi mo pa maharap, hindi mo pa masolusyonan, pero hindi naman ibig sabihin nun tapos na buhay mo, no? Pwedeng nag-focus ka muna sa ibang larangan, sa ibang bagay. Okay, hindi mo muna maharap ito, pero hindi naman ibig sabihin nun ay wala na yan. Pwedeng wait lang. Mag-focus lang muna ako sa learning, sa understanding sa sarili ko, ano pang ma-improve ko sa sarili ko. Some of you, maybe may mga skills kang ini-improve sa sarili mo na pwedeng makakatulong para mas mag-improve ka in the future. Hindi man ngayon, but in the future. Okay, so let's move on to your person. Sino tong person na connect mo for our earth sign? By the way, medyo maingay pa sa aking background ngayon. Medyo gisingan pa po yung mga tao. But, hopefully, maintindihan mo yung pinaka-reading. Ayan. For earth sign, what do we have here for earth sign? Wait lang, guys. Okay, I'm back.
Anyway, from time to time, hindi ko kasi masabi, maybe pag naisipan ko, while reading, pagka hindi ako nakakapagsalita, it means, umiinom ako nitong aking, actually this is not a coffee. Kulay green siya, actually dark green. Ano siya, yung pinagpakuluan ng dahon ng ampalaya. So, yan ang pinaka-tsaa ko kasi. Ayan. So, yun ang aking pinaka-tsaa. Morning. Ayan, before breakfast, sa gabi, tsaka tanghali. Nasanay na ako sa lasa. Wala lang, i-share ko lang. Just so you know, pagka hindi ako nakakasalita. And, sino tong person na kakonect mo? Ace of Cups, wow. Okay. Hindi ko pa nakikita yung ibang card pero naiiyak na ako. Ayoko nung energy niya. It's so sad. 'Di ba? Parang nakuha ko yung energy na sobrang sakit, malungkot, and hindi ko gusto. Actually, hindi ko gusto yung energy niya. Honestly, ha. Kasi, mahirap kasi po yung, aking I'm a tarot reader pero nakukuha ko rin po yung mga energies and emotions ng mga narireadingan. Kaya, kung nakukuha ko yung energy mo, talaga sa part ng person mo, masakit siya. Parang ako talaga yung nasasaktan. Kaya talaga po, akin parang naiiyak, The Ace of Cups, sobrang mahal ka nitong taong to. And, with the Seven of Pentacles, hindi halata. Hindi halata eh. Pwedeng hindi niya nababanggit, hindi niya nasasabi. Pwedeng akala mo busy siya sa pera, nag-focus siya sa pera, etc. Pero mahal ka niya eh. The Six of Swords, pwedeng minsan niya nang tinry na mag-move on sa'yo. Nag-focus sa pera, career, ganyan. Knight of Swords is here. So, this person tried to walk away, lumayo, umiwas, may energy dito na parang bawal yung pag-ibig or bawal yung mahalin ka or ayoko, hindi pwede, ganun. Kasi the devil, this is like an energy of mali or masama, with the devil. And lalo na with the death card, parang wala siyang choice kundi i-end ang connection. Wala siyang choice kundi umiwas. Wala siyang choice kundi ikimkimin kung ano man yung mga nasa isip niya, emotion niya. The Nine of Swords is really ang daming panghihinayang, guys. Wala mo lang kung gaano siya nanghihinayang. Kasi pwedeng may mga sitwasyon sa inyo wherein dapat na i-push na eh. Dapat nangyari na eh. Dapat may something na sa inyo. Pero hindi niya kasi ginawa yung mga dapat niyang gawin that time. And nandun yung matinding panghihinayang nitong person na to. The Three of Wands, this person really do miss you. Namimiss ka niya. Mahal ka niya. Diba? Pwedeng ngayon, mahal ka pa rin niya kahit huli na lahat. Noon, nagkaroon ng pagkakataon pero hindi niya pinush. Pwedeng nakinig siya sa ego niya or tinago niya talaga yung emotions niya. And this person is still feeling the same. Diba? Ganun pa rin yung emotion niya para sa'yo. Ngayon, wait lang guys, medyo ang hirap. Ang hirap po talaga. Ako ay nasasaktan sa totoo lang. Wait lang. Bigyan niyo ako ng pagkakataon na makainom saglit ng aking tsaa para makahinga-hinga ako ng konti. Ayan. Mapait siya pero hindi ko sanay na ako eh. Anyway, ano yung emotion ninyo sa isa't isa? Ano yung emotion ninyo sa isa't isa? Spirit guides, angel guides. Emotion ninyo sa isa't isa.
anong emosyon ninyo sa isa't isa. Spirit guides, angel guides for the sign of Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. You do have the runner and the seduction. Date is also here, and a hand of cards. Bottom of the deck is the snake. So, sa nakikita natin dito, you are the one na nagra-run or lumalayo sa connection na to. So, ibig sabihin, hindi ka na naghihintay kasi ikaw pala yung lumalayo. You know? And then, sasabihin ng iba, hindi naman ako lumalayo. Pero as simple as, you know, yung pakikipag-connect mo sa iba, sa ibang options, yun yung way ng paglayo na rin na yun eh. 'Di ba? And, sige, let's say you do have spiritual connection. Pero, I feel like sa ngayon, yung mas pinagfo-focusan mo is the third party connection. So maybe you're dating, or kung may kakonect ka ng iba, pwedeng ganon. And, yeah. Pwedeng hindi ka masyadong nakikipag-connect or communicate sa person na to ngayon. Anyway, ano ang emotion ng taong ito towards you? Okay. Karmic relationship, paradise, not enough, and the sword and rose. Nasasaktan siya. Not enough, this is not really happy sa kanyang connection. I feel like yung person mo yung nasa isang relationship. And pwedeng both of you, or pwedeng ikaw may mga kakonect ka ng iba, pwedeng ganun. Anyway. Sa ngayon, lalo na malinaw na sa kanya lahat. There's a lesson na natututunan niya. Akala niya kasi magiging masaya siya eh. Akala niya magiging masaya siya kahit wala ka. Yung pala hindi. Akala niya mahahanap niya yung sarili niya sa iba. Pero hindi pala. There's a lot of panghihinayang, selos dito sa connection na ito. Nasaktan siya. Gusto niyang i-open up lahat sa'yo eh. You know, lalo na yung communication, gusto niya makipag-usap sa'yo, gusto niya makausap ka ng masinsinan. Kahit through phone, kahit through, you know, messenger or social media, kahit doon lang. But, you know, the snake is here, so pwede nga nasa isang relationship siya or connection wherein hindi siya pwedeng gumawa ng mga movement na, of course, ikakagalit nung kakonect niya. No? So, what will happen in the future for the both of you? What will happen in the future para sa inyong dalawa? Spirit guides, angel guides for the sign of Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. What will happen in the near future para sa inyong dalawa? The Queen of Coins is here, and we do have here the Seven of Cups, and the Moon. One more card para sa side mo. For the sign of Earth sign, the Emperor, Page of Swords. Sa side naman ng person mo. Nakakita ka ng mga accessories. So, I don't know kung meron ka rin mga accessories, like crystal na accessories. Yeah. Maybe you own crystal accessories. Tapos kung you're reading, or mahilig ka rin sa mga ganon.
Four of Wands, the King of Swords, the Six of Pentacles, Knight of Swords. Bottom of the deck is the Two of Wands. Kukuha ko ng card dito, guys, sa deck na ito. Okay. You do have here the Mirror and the Mask. And one more card. Two more cards. You do have your Talking Twin Flame. Oh, this could be your Twin Flame, guys. My Twin Flame connection. The Mirror, Mask, Twin Flame, and Talking. Yeah, this could be a Twin Flame connection. Nakakita tayo ng communication in the future sa inyo, guys. And I feel like, the Six of Pentacles, ito magiging balance yung communication, yung connection. Like, both will be sharing their ideas kung ano yung mga nasa emotion or nasa isipan ninyo. More like yung nasa isip kasi sa emotion, pwedeng with the mask, maitago pa yun, hindi pa i-open yung regarding doon. Pero kung ano yung nasa isipan, pwedeng mailabas yung regarding doon. I can see conversation sa inyong dalawa with the Emperor and the Page of Swords, like, may pagkakaintindihan sa mga plano, yan. And this has something to do with a stable connection or stable na pag-uusap. Or maybe pag-uusap na may kinalaman sa stability, career, ganyan. And medyo magiging maganda. Queen of Coins is here, Taurus, Virgo, Capricorn. I can see you being happy after the conversation. So, medyo meaningful yung conversation na yun para sa'yo. You do have here the Seven of Cups. So, I feel like there's dreams of you. Ngayon, kung kailangan mo ng clarity, kailangan mo ng something about this connection, check your dreams in the future. May mga ipapakita sa yung sign doon kung anong dapat mong gawin, etc. So, yung person na ito, I don't know why he or she is not being honest fully, yan, regarding sa emotion niya. Pwedeng kasi the third party or the third person is naandun pa or nandyan pa sa buhay niya. But I can see communication sa inyong dalawa. Pero medyo magiging mas professional ang dating. Okay? So anyway, thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.